Nagsimula ang pelikula sa isang county fair. Si Charlie ay baon sa utang at umaasa na mananalo si Ambush sa isang e-freak show laban sa isang dambuhalang baka o toro na nagngangalang Black Thunder. Dahil sa kayabangan ni Charlie at pagiging kampante, hindi niya napansin na mabilis ang galaw ng hayop. Sa isang iglap nawasak si Ambush. Hindi lang nawala ang robot ni Charlie, baon pa siya sa utang sa mga organizer ng laban. Sa gitna ng kamalasang ito, nakatanggap si Charlie ng balita. Ang kanyang dating karelasyon ay pumanaw na at kailangan niyang ayusin ang kustodya ng kanyang 11 taong gulang na anak na si Max Dakota Goyo. Wala talagang interes si Charlie na maging ama. Kaya naman, gumawa siya ng isang palihim na kasunduan sa mayamang asawa ng kapatid ng kanyang ex-wife. Ibebenta niya ang kanyang rights bilang magulang sa halagang $100,000. Ang kondisyon, kailangan niyang alagaan si Max sa loob ng 1 buwan habang ang mag-asawa ay nasa bakasyon sa Italy. Gamit ang unang $50,000 na nakuha niya, binili ni Charlie ang dating alamat na robot na si Noisy Boy. Si Noisy Boy ay isang high-tech na robot mula sa Japan, kilala sa kanyang T-voice recognition commands. Dinala ni Charlie si Max sa web ng kanyang kaibigang si Bailey Talet, Evangeline Lilly, ang anak ng dati niyang coach. Dito, ipinakita ni Max na mas marami siyang alam sa robot boxing kaysa sa kanyang ama. Pero matigas ang ulo ni Charlie. Isinabak niya agad si Noisy Boy sa isang underground match laban sa robot na si Midas. Dahil hindi kabisado ni Charlie ang mga commands at dahil na rin sa sobrang kumpiyansa, muling nawasak ang kanyang robot. Si Noisy Boy ay naging tambak na bakal na lamang. Dahil wala ng pera at wala ng robot, nag-scavenge sina Charlie at Max sa isang tambakan ng mga piyesa ng robot sa ilalim ng malakas na ulan. Muntik nang mahulog si Max sa bangin, ngunit sumabit siya sa isang kamay ng robot na nakabaon sa putik. Ito si Atom. Isang lumang robot na ginawa lamang bilang sparring bot, isang robot na idinisenyo para bugbugin ng ibang robot para sa practice. Si Atom ay may kakaibang feature, ang shadow function. Kaya niyang gayahin ang bawat galaw ng taong nasa harap niya. Ayaw ni Charlie kay Atom dahil maliit ito at luma. Pero naramdaman ni Max na may puso ang robot na ito. Nilinis niya si Atom, kinausap at nakiusap kay Charlie na sanayin ito. Nagsimula silang lumaban sa mga maliliit na venue. Dito natin nakita ang galing ni Max sa pagmarket at ang galing ni Charlie sa boxing. Itinuro ni Charlie kay Atom ang mga tamang galaw ng isang tunay na boksingero gamit ang shadow function. Isang gabi, bago ang isang laban, nakita ni Max si Atom na tila tumitingin sa salamin. May teorya ang mga fans na sentient o may sariling isip si Atom, ngunit nanatili itong misteryo. Ang mahalaga na nanalo sila. Mula sa putikan, umakyat ang pangalan ni Atom hanggang sa makakuha sila ng imbitasyon sa World Robot Boxing, Derry. Dito nila nakaharap si Twin Cities, isang robot na may 2 ulo at napakabilis na prosesor. Sa simula, bugbog sarado si Atom. Ngunit napansin ni Charlie ang isang glitch sa galaw ni Twin Cities. Gamit ang kanyang karanasan bilang boksingero, nakuha nila ang panalo. Pagkatapos ng laban, hinamon ni Max ang kampiyon na si Zeus, ang itinuturing na Death Star ng mga robot, pagmamay-ari ng mayamang si Farah Lemkova at dinisenyo ng henyong si Tak Mashido. Sa rurok ng kanilang tagumpay, hinarap ni Charlie ang kanyang nakaraan. Ang mga taong pinagkakautangan niya ay binugbog siya sa harap ni Max. Napagtanto ni Charlie na hindi siya mabuting ama at baka mas mapapahamak lang si Max sa piling niya. Ibinigay niya si Max sa mga kamag-anak nito at kinuha ang natitirang pera. Ngunit kinausap siya ni Bailey. Ipinaalala nito sa kanya na si Max ang nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon, hindi lang sa boxing, kundi sa buhay. Bumalik si Charlie kay Max, humingi ng tawad, at sinabing may laban sila, Atom vs Zeus. Ang laban na ito ay parang David vs Goliath. Si Zeus ay dambuhala, itim, at hindi pa kailanman natatalo o natutumba. Si Atom naman ay ang T-People's Champion. Round 1, sa unang pagkakataon sa kasaysayan, napatumba ni Atom si Zeus. Nagulat ang buong mundo. Ngunit bumangon si Zeus at binugbog si Atom hanggang sa masira ang voice recognition system nito. Ang pagbabago, dahil hindi na makarinig si Atom ng commands, kailangang gamitin ni Charlie ang shadow function. Tumayo si Charlie sa gilid ng ring at nagsimulang sumuntok sa hangin. Bawat galaw ni Charlie, ginagaya ni Atom. Sa puntong ito, hindi na lang robot ang lumalaban.
Ito na ang muling pagkabuhay ni Charlie Kenton bilang boksinggero sa pamamagitan ni Atom. Sa huling round, naubusan ng enerhiya si Zeus habang si Atom, na isang sparring bot at sanay sa bugbog, ay patuloy na lumalaban. Natapos ang laban na si Zeus ay nakasandal na lang sa gilid, halos hindi na makagalaw, habang si Atom ay nagpapakawala ng mga sunod-sunod na uppercut. Sa huli, nanalo si Zeus via split decision ng mga judges dahil sa dami ng puntos sa unang rounds. Ngunit para sa buong mundo, si Atom ang tunay na kampiyon. Tinawag siyang The People's Champion. Higit sa tropeo, nakuha ni Charlie ang paggalang at pagmamahal ng kanyang anak. Nakita ni Max sa kanyang ama ang isang bayani, at nakita ni Charlie sa kanyang sarili na may halaga pa siya. Ang Real Steel ay hindi lang kwento ng mga nag-umpugang bakal, ito ay kwento ng paghilom ng mga sugat ng nakaraan at ang pagbuo ng isang pamilya sa gitna ng teknolohiya.